Samahan nyo nga ako pa sa pagbasa. Sabi nga dito, this is what the Lord says, He who made the earth, the Lord will form it and establish it, the Lord is His name. Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable you do not things. know. Yes, O Lord God, Panginoon, salamat Lord sa iyong kabutihan, Panginoon, sa iyong katapatan sa mga buhay namin, katapatan sa iyong mga pangako, O Lord God, at sa iyong katapatan, O Lord God, sa aming mga panalangin. Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na aming inaasahan, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na lagi, Panginoon, tumutugon at nakikinig, Panginoon, sa aming mga dasal, O Lord God. Kaya, Panginoon, nawa sa gabing ito ay ikaw ay mag-reveal pa rin, Panginoon, at patuloy mo, Panginoon, ipahayag, O Lord God, ang iyong kabutihan, O Lord God. Ipahayag mo, Panginoon, ang iyong you, Panginoon, as a person, as God, O Lord God, na aming sinasamba at pinupuri, O Lord God. Panginoon, samahan mo kami, O Lord God, at hayaan mo ang iyong salita, O Lord God, ay magdulot sa amin, O Lord God, ng panibagong kamalayan, O Lord God, that we have one God, O Lord God, na Panginoon, dapat lamang namin sandalan, O God, at asahan. Panginoon, muli, maraming salamat, and let your Holy Spirit be with us, O Lord God, at siya nawa ang tumulong sa amin upang maunawaan ang iyong kapahayagan at tumulong din sa amin, O Lord God, upang ipaalala at upang manalangin, O Lord God, sa iyong harapan. Panginoon, muli, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, yun nga. So, napakaganda ng verse na to. At kung titingnan niya natin, si Prophet Jeremiah, the weeping prophet, ay talagang very dependent sa ating Diyos, na kahit na talagang matindi yung persecution sa kanya during those time na talagang halos wala na nga naniniwala sa kanya dahil di ba yung mga Israelites that time ay talagang issue sa buhay nila na talagang ayaw na nilang may isang mga prophecy ni Prophet Jeremiah, but still nanindigan siya. At ito nga ang pinapasabi din ng Panginoon, that this is what the Lord says, He who made the earth, the Lord who formed it and established it, the Lord is my name. Kung makikita natin sa history ng Israel, bihirang-bihirang ginagamit yung Lord, yung capital lahat, L-O-R-D. Ano ba ibig sabihin nito? Kasi kapag sinabi natin the Lord, ito yung this is the name given by the Lord. Ito siya, yan ganyan. Katulad mga name natin, di ba may kanya-kanya tayong name, ganyan. Pero dahil sa mga tao nun is talagang yung reverence sa Panginoon, although gumagawa ng mali, pero but when it comes to the Lord or the kingdom of God, kahit yung mga Israelites, talagang hindi nila binabanggit gaano dahil sa takot or dahil sa yung kasi alam nila yung nangyari kay Moses, di ba? Ang nangyari doon sa nung magpakita ang Panginoon kay Moses doon sa talagang nag-aapoy at ang bawat isa na gumawa ng sumalansan sa kalooban ng ating Panginoon ay talagang tinutupok. Even yung mga Israelites na mga sumusuway ay talagang namamatay kahit nga yung mga nagre-rebelde lang papunta doon sa promised land na, pero di pa rin sila nakarating sa promised land dahil nga ang ating Diyos ay talagang a God of justice, a God of very just, talagang ganyan. God of love and yet God of just pa rin siya, justice pa rin siya. Kaya bihirang binabanggit ito. Kaya makikita natin ito sa scripture, sa New Testament, si Matthew is talagang full-blooded apostle na talagang Israelite. Talagang hindi natin makikita doon yung kingdom of God. Nabanggit niya, kingdom of heaven. So, ganun ang mga tao noon. Hindi talaga binabanggit yung Lord, yung siya bilang Diyos, Lord. Ang binabanggit nila yung Adonai. Kasi pag Lord, ibig sabihin, Yahweh, ganyan. Na talagang, yan nga, binanggit siya. He created the Lord, the earth, di ba? And the heaven and the earth. So, kapag sinabing Adonai, ibig sabihin, sinaman mo yung sarili mo, my Lord, my Lord. So, hindi direct. Bawa, katulad ngayon, si misis ko, si ate, pag binanggit ko siyang Jenaline, siya yun eh. Pero pag sabi ko, my Jenaline, diba? Ibang datay parang,
may kuwang kami, may she's Connection. mine, di ba? So ganun din. Pag sinabi natin my Lord, hindi mo parang nawawala, hindi na yung pag sabi Lord, yung reverence mo, yung paggalang mo, di ba? Pero pag sinabi my Lord, ikaw parang may relationship kayo. So ganun din. Kaya sa ngayon, hindi natin nakikita gaano sa mga tao pag reverend, dun sa pangalan pa lang, di ba? May mga OMG, my gosh, di ba? Yung mga ganyan, dapat bigyan natin ng reverence man lang. Sila nga hindi nila mabanggit kahit, di ba? Yung normal, yung normal na ba? Pero tayo na, kahit sa pagsusulat natin, ano bang ginagamit natin? All capital, Caps lock. all small letters, o yung Lord. So may pag sinabi natin, pag lahat naman yan small letters, hindi yan, does not pertains to God. Lord, pwede yan i-boss mo, or yung, di ba, mga human masters, yan ang Lord. Pagka yung single L, yung L lang yung capital, ibig sabihin, you and him, you're my Lord, yung ganyan. Our Lord, ganyan. So, it pertains to God also. Pero hindi yung kapag talagang capital na ginamit natin. Yan. Pero during this time, pinakilala, sinabi ni Jeremiah, my Lord ang ginamit niya, all capital. Ibig sabihin, the truth, yung buong kapangyarihan ng Diyos ang binabanggit diyan. Kasi kung titingnan natin, ang nagsabi diyan, diba, ang Lord, kung titingnan natin sa Exodus 3 na verse 14, the first mention of yung Lord na yan, yung si Lord, yung Lord is yung I am what I am, di ba? I am who I am, di ba? Kasi sabi niya, tingnan nga natin, sa Exodus 3 verse 14. So ito nung time na si Moses, sabi, ano sasabihin ko sa mga Israelites pagka tinanong nila kung sino nag-utos sa akin upang umalis sila sa Israel, sa Egypt, puntang Israel, sa promised land. Ang sabi nito sa verse 14, and he said, my presence, verse 4, I am 14. Yeah, 14. And God said unto Moses, Exodus. To Moses, I am who I am, and he said, thus you shall say to them, the children of Israel, I am who has sent me to you. Diba? So yung Lord na yan, siya yung nagsugo kay Moses. Para saan ba sinugo? Para mapalaya yung mga bondage sa Israel, yung mga nabibihag, alipin sa Israel. So that yun ang ating Diyos. Kaya nga kung i-relate natin siya sa Pasko, this is the same Lord, the same God that ang talagang purpose niya is to save and to free the bondages na meron tayo. So yan ang si Lord. Kaya talagang mapalad tayo dahil tayo nasa generation ngayon na pwede na nating banggitin yung Lord kasi through Jesus. Dahil hindi nakatulad nung talagang hindi nila mabanggit-banggit. So tayo mapalad, talagang yung ating relationship sa ating Panginoong Hesus ay talagang nag-open para maging close tayo ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Amen. So ano ba mga hatid niyan na sabi nga dito sa we have 2 points tonight, sabi nga dito, my Lord will answer, di ba? Sabi nga sa verse 3, call to me and I will answer you, di ba? So kapag ganyan ang ating Diyos na talagang tumutugon sa ating mga pinapanalangin o sa ating mga pagtawag sa Kanya, sino ba naman ang hindi ma-encourage, mag-iinganyo na talagang laging tumawag sa ating Panginoon, laging dumalangin. Yun nga lang, marami nga, kahit Kristiyano na, pag mga gipitan na hindi sa Diyos tumatawag, bakit siya lang ang Panginoon talaga ang gusto ay talaga to save us, di ba? Alisin tayo, hindi lang yung soul natin in the future, kundi sa ngayon, yung mga kagipitan natin, yung mga sakit natin, yung mga sitwasyon natin, yun ang kwan ng Diyos yun ang kanyang character. This is the character of God, the character of Lord. So dapat talaga tayo ay sa Kanya tumatawag sa Panginoon natin, sa Diyos natin. The Lord will answer. Sabi nga dito sa Matthew 7:7, ask and it will be given to you,
Seek and you will find, knock and the door will be open to you. So, ang kailangan para tayo sagutin, dapat tayo tumawag sa Kanya. Amen. So, ang iba naman ay tinatamad niya rin tumawag. Ayun, di ba? Pag mga corporate prayer, di ba? Marami ng mga excuses, di ba? Pero sabi nga, ikaw tayo, dapat lagi tayong mag-ask sa Kanya. Wherever we are, kahit anong nasa ang lugar tayo, or kahit anong stage ng sitwasyon, ang iba talagang hinihintay na ko ipagpasa Diyos na. Yun na yung last resort. Dapat sa umpisa pa lang, di ba? Tumawag na agad para hindi siya umabot sa huling Hopeless. di ba? So, ask and it will be given to you. Seek and you will find. So, sa Kanya lang talaga natin matatagpuan. And knock and the door will be open to you. For everyone who asks, receives, and the one who seeks, finds, and the one who knocks, the door will be open. So, yun naman lagi ang pangako ng ating Panginoon na walang lalapit sa Kanya. Di ba sabi nga, lahat ng ipinanalangit natin sa Kanya, according to His will, ay talagang ipagkakaloob. So, walang lumalapit sa Kanya na empty-handed pa rin pag-alis. But, make sure na according to His will yung ipinapanalangin natin. Amen. Amen. So, ito rin naman sinabi sa Proverbs 15 verse 29, the Lord is far from the wicked, but He hears the prayers of the righteous. So, tama naman. So, kaya talagang when we come to God, when we ask something from God, yun muna ang kunin natin. Yung the righteousness of our heart and our life. At isa rin ang isa rin yung mga privilege natin dahil yung righteousness natin hindi na mahirap ikon hindi na mailap sa atin. Amen. Unang-una, nasa atin si Jesus Christ. He is our righteousness. So kailangan lang natin magpasakop tayo kay Kristo so that yung ating kadumihan ay mabalot ng Kanyang kalooban ng ating Panginoong Hesus. So hindi na tayo katulad ng dati na walang Hesus na kapag madumi, wala, di ba? Maghihintay na lang ng paglipas. Pero sa ngayon, iba na tayo, kay Kristo na tayo. So, laging nandyan ang paglilinis, pag-aayos ng buhay natin ng ating Panginoong Hesus. So, ang kailangan lang natin ay tumawag at tayo ay, sabi nga, He will answer us. He will answer us. Amen? Because siya ang ating Diyos. And yun ang karakter ng ating Panginoon. He is the God, He is the Lord who listens. Amen. Amen. And second point, He is the Lord of revelation. Amen. So He is always into, ang nature niya is to reveal things. Kaya makita natin doon sa nung si Jesus Christ ay nandito sa lupa, nung siya di ba, nangangaral. Marami sa kanyang mga binabahagi ay sa mga parables, 'di ba? Sa mga parables. It's not hindi para igulo, 'di ba? Or hindi para kundi para ito ay mas malaman ng mga tinadhana niyang makaalam, 'di ba? Yung mga alagad niya. Pero ito ay nanatiling nakapinit sa mga taong hindi niya nais, 'di ba? Yung mga Pariseo na hindi nila naunawaan. Sabi niya, they keep on hearing but they don't understand. Di ba? They keep on listening pero hindi nila naunawaan. They keep on seeing pero hindi nila nakikita. So, may way ang Diyos para ito ihayag sa mga taong dapat makaalam at makabatid. At ito nga, para sa mga mananampalataya, He always reveals things on His time. So, may mga bagay na mga nanatili pa rin mystery, pero ito ay ipinapahayag ng Panginoon sa kanyang panahon, sa kanyang time. At ganun din naman, at tingnan natin, sabi dito sa Daniel 2 verse 47, the king said to Daniel, surely your God is the God of gods and the Lord of kings and the revealer of mysteries, for you were able to reveal these mysteries. Yan nakikita natin, marami din mga mananampalataya na talagang hindi lang nakakapagpahayag, kundi na-interpret din. Those are gifts.
katulad ni Daniel, talagang he interprets dreams. So may mga kapatid naman tayo, may mga mananampalataya naman that they interpret the words of God. Ang iba ni-interpret. So walang mananatiling lihim walang mananatiling misteryo sa ating Panginoon kung tayo ay malapit sa Kanya. At talagang siya man siya tumatawag kung sino yung mga gagamitin niya certain things. So there are people that talagang sabi nga doon sa mga gifts, di ba, pinagkalooban according sa pangangailangan din ng iglesia at ganoon din naman sa kalooban ng ating Panginoon. But the mysteries will not remain mysteries sapagkat ito ihahayag ng Panginoon din. So kung makikita natin ay talagang hindi niya hahayaan ng isang iglesia ay pilay. Talagang mayroong mga kanya-kanyang gift na pinagkaloob. Pilay sa katotohanan or pilay sa nakapiring para malaman mabatid ang katotohanan. But he always reveals things. Amen. Ganun din naman sinabi dito sa Proverbs 2 verse 6, "For the Lord gives wisdom, and from His mouth come knowledge and understanding." So through wisdom, talagang mas nalalaman natin, nababatid natin kung ano yung mga kapahayagan ng ating Diyos. Amen. Of course, there are some ways din nagagamit ng Panginoon, sa minsan sa mga panaginip, di ba? Sa minsan sa mga vision. But wisdom and the word of God ay talagang isang malaking bagay na to know kung ano yung kalooban ng Diyos. He reveals Himself, He reveals His things sa atin. Kaya dahil yun ang karakter ng Diyos. He reveals. Di ba katulad yan ng binasa natin na I tell you great and unsearchable things you do not know. Kasi maraming bagay nga hindi natin alam patungkol sa Diyos. And even the things that's happening in our life, minsan hindi rin natin alam. Bakit ito nangyari? Bakit Lord? Diba, tinatanong pa nga natin, bakit Lord? On that moment, hindi natin alam kung bakit inalaw ni Lord na mangyari sa atin yon. But later, malalaman natin, ay buti na lang yung gano'n pala. Kasi hindi naman talaga siya, ang Diyos, hindi siya gumikilos at gumagawa ng kapapahamak pa natin. Amen. There are things, there are tests and trials, but in the end, it's for our own good. So, ganun ang ating Diyos sa natin. There are times na hindi pa rin natin naiintindihan, but eventually, malalaman natin na para sa ating kabutihan yan. Kung bakit niya inalaw na mawala ang isang tao sa buhay natin, mawala ang isang bagay sa ating buhay. There are reasons. At malalaman din natin, tsaka yung mga mysteries, bakit mang nangyayari ganito, bakit ito yung na ganito, bakit, di ba? Pero there are reasons na si Lord pa rin ang magre-reveal sa atin because yun ang karakter ng Panginoon. He reveals things and mysteries that's happening in our life. Amen? Kaya sa ating pananalangin mamaya, ay kung lang natin, lagi natin sa isip that the Lord is the God who answers and He reveals things na kahit mga hindi pa natin naiintindihan, mga katulad mga bagay na bakit inaalaw niya yung sa Israel, yung aaway sa ngayon, bakit inaalaw yung mga sakuna, diba? There are reasons bakit ito yung nagaganap, but it's only God who will reveal things. As long as tayo ay pinagkakalooban niya ng revelations and ng wisdom at upang ito mga malaman natin at mabatid yung mga mysteries and mga bagay na sa ngayon ay hindi pa nahahayag. Amen? So para sa ating conclusion, and one thing, the great revelation is the birth of Jesus Christ. When Jesus ipanganak ang ating Panginoon 2023 years ago. 2023 years ago, pinanganak ang ating Panginoong Hesus. Talagang na-reveal na yung kanyang na-reveal na doon na yung kaligtasan natin. Kasi dati, may pangako ang Diyos pero hindi nila nakikita. Kumbaga, it's true faith, pero wala nakikita na pruweba. Pero nung panganak na si Jesus, at sa ating panahon sa ngayon, meron ng Jesus, meron ng nabuhay mula sa pagkamatay, meron ng kaligtasan. So, it's a great revelation na pinagkakaloob ng ating Diyos sa ating panahon. What if tayo nabuhay during those times na nung panahon ni Noah, na hindi pa talagang, kaya may privilege nga tayo ngayon kasi may mga pruweba na
Pero still, mahirap pa rin kuhanin ang paniniwala ng iba. Pero it's our privilege because yun yung pinagkaloob ng ating Diyos. At sa ating conclusion ngayon, sabi nga dito, with full reverence, obedience, and righteousness, we have the confidence that God will not only hear our prayers, but He will answer it. Amen? So, let's